Paglabas ko sa CIDG, tumawag ang TV Patrol. Kuya Bart, pwede ka bang ma-interview? Sabi ko, oo, pwede. Sabi niya, hindi ka ba nagulat? Ano ang naging reaksyon mo nung pinadalang ka ng subpina? Sabi ko doon sa reporter, buang ka ba? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubpina dahil sa balita mo na fake news? Buang yata to, sabi ko. Tatanungin niya ako kung di ako nagulat. Siya ang dapat magulat. Kaya para hindi niya nakaalam na siya yung dahilan kung bakit ako pinasubpina. Ngayon, kaya tayo narito dahil sa pagkikipaglaban kontra korupsyon, sapagkat napakalala na ng nakawan korupsyon sa ating bansa. Sa sobrang lala, kung naalala niyo nung September 21 na rally, doon sa Luneta, mayroong isang babae na nagtataas ng kamay na kumakanta, sabi niya, Marcos Duterte walang pinag-iba. Yung kilikili niya, nangitim na. Bakit nangitim ang kilikili niya? Kasi kahit yung pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Malala pala itong mga congressman na ito. Pati pambili natin ng tawas, kinukuha nila. Ninanakaw nila. Pati tuloy mga kababayan natin na nangingitim na ang kilikili, parang binayuan ng kape. Malala ang nakawan dito sa ating bansa. Ngayon, ito ang nakakapagtaka. Si Claire Castro, di puta, di bobo, di putang ina mo. Bobo at gago, si Claire Castro. Saan ka makikita? Lahat ng project ng Pangulo niyang bangag sinasabi. Pag nagtanong ang reporter, ma'am, saan po nakalagay yung mga ano na yan? Sabi niya, sige, ibibigay ko sa mamayang listahan. Gago ang Malacanang. Puro kapalpakan. Sabi na naman ng Pangulo nung siya'y nangangampanya, pag ako ang nanalo, gagawain kong 25 lang ang 1 kilong bigas. Ngayon naupo ang bangag, ang bigas 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya sa atin, pag siya ang nanalo, 20 ang 1 kilong bigas. Bakit ngayon siya ang naupo, ang bigas 60, ang shabu bumaba? Baka kagaya natin siya na kumakain ng cooking, no? Noong sona niya, ano ang sabi ng bangag dating Pangulo? 15,500 na po ang ating nasisimulang flood control at mas marami pa tayong gagawin. Saan mo nilagay, Mr. President? Binangga ng barko? Oo, nabaliw ka lang nung sinabi mo yun. Pangalawang zona niya, anong sabi niya? Marami na po tayong napapatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Ano ang tingin mo sa Metro Manila? Irrigation? Ano ang tingin mo sa Pilipino palay? Bangag itong Pangulo natin. Pinatubigan nyo tayo. Anong tingin mo sa Pilipino palay? Anong tingin mo sa Balintawak, Quezon City, Pasig, Bulacan? Irrigation? Napatutubigan mo? Sabi naman niya, mahirap kasing resubahin yung mga baha. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule eh. Buwang ka pala eh. Siya pala ang nag-schedule ng bagyo. Buwang na Pangulo ito. Talagang buang. Kaya ko sinabi, etong administrasyon na ito, Congressman Abante, Charlico, Martin Romualdez, BBM, lahat pa na nasa administrasyon ito, utak hipon! Bakit? Alam mo kung bakit ko sinabi utak hipon? Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama't mali. Tama! Sino ang top 1 na utak hipon? Si Congressman Abante. Ngayon, Abante, bagyo, may baha.
Ito na ang panahon para palitan mo ang apelyido mo. Hindi na Abante. Alam niyo kung ano? Ano? Atras. Bakit? Ang hipon, pag lumalangoy, hindi pa Abante, paatras. Kaya ngayon, si Congressman Kiko Barzaga nandito ngayon. Bakit? Punong-puno na siya sa nakawan at korupsyon sa ating bansa. Bakit? Hirap na si Congressman Kiko Barzaga. Isa siya sa mayroong pinakamalaking binabayarang tax sa Pilipinas. Bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. Tama! Kaya ngayon, nanawagan ng people power si Congressman Kiko Barzaga. Kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Kaya yung mga Pilipino dyan na may kalapate, may aso, may pusa, pumunta kayo rito, dalhin nyo pati tain ang pusa nyo. Ipakain natin sa mga pangulong yan, na mga bangal. No? Huwag na daw tayong magalala, sabi ng Pangulo. Kasi ang baha, iipunin niya at meron din araw na gagamitin niya. Siguro itong Pangulo natin si BBM, yung utak niya nasa talampakan. No? Isa pa yung asawa niyang parang zombie kung maglakad. Nakita niyo kung paano maglakad? Grabe! Nakakahiya sa isang Pangulo, bangag na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Penguin kung maglakad. Siguro kung naging zombie siya, ganito siya maglakad. Ang dapat sa'yo, Araneta Marcos, huwag kang mag-down kasi hindi bagay sa'yo. Para kang patay na naglalakad. Napakapangit tignan. Napakaraming kapalpakan ang ginagawa ng gobyerno ito. Sabi ng Claire Castro, di puta, di bobo, di gago. Yan ang pinaka-bobo na tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro. Kung nanonood kay Claire Castro, mahiya ka naman, napaka-bobo mo. Bobo ka na nga, gaga ka pa. Sasabihin niya, walang time ang Pangulo para dyan. Napakaraming ginagawa ng ating Pangulo. Inaayos ang ating bansa, pinapakalawak ang ekonomiya. Pinapalawak, pinapaganda. Ang pinamumunuan mo, Mr. President, binaha, nilindol, nasunog. Kasi hindi na sila sumusunod sa iyo. Bakit? Ang nagpapatakbo sa administrasyon nito, patay na. Siya mismo nagsabi, pag hindi na kaya nilusob ang problema, tinitext niya ang tatay niya. Sabi niya, Papa, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya, lubog na sa bahang Pilipinas. Ano ka, San Miguel?